Phenomenal TV. Anong sabi ni Mommy sa'yo? Tanong ni Vrix. Nasa kwarto na kami ngayon, tulog na si Ryan. Nothing, just some things about Ryan. Bella, I saw her crying. I am not stupid. Ayokong masaktan siya, sa pagkukwento sa kanya tungkol sa kapatid niya, bakit wala siyang naiintindihan. Vrix, please. Ayokong pag-usapan ito, sabi ko sabay talikod para hindi niya makita ang mukha ko. Pero itong si Vrix Adams ang pinag-uusapan dito. Lumapit siya sa akin at pumwesto sa harapan ko, tinaas niya ang baba ko at iniskan ang mukha ko. You okay, right? Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko ang biglaang pagyakap sa kanya. At hindi man lang nagdalawang isip ay niyakap ko siya. Hindi niya yun inaasahan at nabigla siya ng ilang minuto, ngunit maya-maya ay lumapit ang kamay niya sa bewang ko at hinila ako palapit. Nakasandal ang ulo ko sa dibdib niya, at pumikit ako. Hindi ba pwedeng huminto ang oras dito? Kasama ako sa kanyang mga bisig. Walang iba kundi kami lang. Siya at ako. Vrix at Bella. Bella, tumawag siya. Lalong humigpit ang hawak ko sa kanya. Please stay like this for some more time. Pagkatapos noon ay hindi na siya umimik at nanatili sa parehong posisyon. Humiwalay siya sa pagkakayakap kahit ayoko. Binuhat niya ako sa kanyang mga braso na naka-bridal style, pinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kama, inihiga niya ako sa kama sabi niya. Marami kang ginawa ngayong araw. Kailangan mong magpahinga. Hinalikan niya ako sa noo, bumangon siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Stay. Ano ang mali sa akin? Ito ay hindi katulad ko. Tumango siya. Lumipat ako sa isang tabi para gumawa ng space para sa kanya. Humiga siya sa tabi ko, hinila ako palapit sa sarili niya. Ang mga kamay ko ay nakapatong sa kanyang dibdib at ang kanyang mga kamay ay nasa aking bewang. Ipinikit ko ang aking mga mata, ninanamnam ang pakiramdam na ito, ninanamnam ang init. I feel so comfortable. Hindi ko na maalala kung kailan ako nakatulog. Kinaumagahan nagising ako, wala si Vrix sa tabi ko. Pagbaba ko para mag-almusal, wala rin siya. Kami lang ni Ryan. Sinabi sa akin ni Maria na may meeting daw si Vrix sa opisina niya kaya maaga siyang pumunta. Nakaupo ako sa sala habang hawak ang phone ko. Ang tagal na nung huli ko siyang nakausap, sana okay lang siya. I think I shouldn't think so much. Vrix said that she is fine, may tiwala ako sa kanya. Bella, may tumawag. Lumingon ako at nakita ko si Maria na nakatayo na may hawak na file sa kamay. Tumayo ako sa sofa at pumunta sa kanya. May kailangan ka? Itinanong ko. Bella, actually nakalimutan ni Sir itong importanteng file sa bahay, tumawag siya ngayon. Kailangan niya ito urgently. Pwede bang pumunta ka at ibigay sa kanya? Kaya ko Maria pero hindi ko kayang iwan si Ryan mag-isa. Magagalit si Vrix. Hindi niya gagawin. Siya mismo ang humiling na dalhin mo sa kanya ang file na iyon. Talaga? Oo, so Bella, kunin mo ito at mangyaring pumunta sa kanyang kumpanya. Nandyan ang driver sa labas para ihatid ka. Tumango ako at kinuha ang file sa kanya. Pumunta na ako sa kwarto ko at nagbihis, tapos lumabas, nakita ko si Mark na naghihintay sa akin. Umupo ako sa loob ng sasakyan at nagsimula na siyang magmaneho. Nang makarating na kami sa company ni Vrix, bumaba na ako. Sabi ni Mark, Ma'am hihintayin kita. Sige, sabi ko sabay ngiti ng bahagya. Pumasok na ako sa loob ng kumpanya. Papunta na sana ako sa reception nang may tumawag sa akin. Isabella, lumingon ako para tignan kung sino yon. Natigilan ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang taong nakatayo sa harapan ko. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ko. Galit ako sa kanya. I hate him so much. Isabella, sabi niya at nagsimulang lumapit sa akin. Layuan mo ako Steve, sabi ko, sa takot na boses. Bella, makinig ka sa akin, sabi niya papalapit sa akin. Sabi ko lumayo ka, sabi ko sa malakas na boses. Huminto ang lahat ng dumadaan at napatingin sa amin, napatigil naman ang mga nagtatrabaho at napatingin sa amin. Lumingalinga si Steve at saka sinabing, Bella, let's talk. Ayokong kausapin ka. Aalis na sana ako nang hawakan ni Steve ang kamay ko at kinaladkad ako kasama niya. Steve, bitawan mo ang kamay ko. Sabi ko na pilit ko mawala sa mahigpit niyang pagkakahawak, pero masyado siyang malakas.
Bitawan mo ako please. Nang nasa labas na kami ng kumpanya, huminto siya. Bella, listen to me, that day whatever happened I did wrong. Hindi ko dapat ginawa yun. Pero lasing ako Bella at nawala iyon. Talaga Steve, nginisiyan ko. I don't need any explanation from you, akala ko tutulungan mo ako bilang kaibigan pero ikaw, halimaw ka. No Bella, I am sorry. I'm really sorry for whatever I did, pinutol ko siya. No you're not. Since college akala ko kaibigan ko na ikaw, pero never mo akong inisip na kaibigan mo, katawan ko lang naman ang gusto mo, that's it. No. Oo Steve, hindi kita mapapatawad, I'm sorry. Aalis na sana ako nang hinawakan niya ulit ang kamay ko at pinatalikod. Bitawan mo ako. Hinila niya ako palapit sa kanya at inipit ang kamay ko sa likod ko. Sinubukan kong labanan siya, ngunit nabigo. Yes you are right, I came close to you just for one reason. But you always keep me in friend zone. Bakit Bella, wala ka bang nararamdaman para sa akin? I was trying my best para makalayo sa kanya. I felt so helpless at that moment, I felt so weak. Nagalit ako sa sarili ko sa pag-aakalang minsang tinawag ko itong asshole na matalik kong kaibigan. You are such an asshole. I just want you baby. Minsan lang. You and me just one night. Bitawan mo ako Steve, please. Pakawalan mo siya. Isang boses ang nagmula sa likuran ko at nakikinig sa boses na iyon ay naramdaman kong nagre-relax ako. Vrix. Napatingin si Steve sa tao at agad niyang binitawan ang kamay ko. Lumingon ako para tignan si Vrix, naluluha ang mga mata ko, nakatitig lang sa akin si Vrix ng blanco. Lumapit siya sa amin at tumayo sa harap ni Steve. Inis ka ni Vrix si Steve at tinanong, You? Mr. Adams, we haven't met yet. I am Steve Williams. I work in your company, in the IT department, sagot ni Steve. What the fuck? No. You do. Tanong ulit ni Vrix sa kanya, sa mahinahong boses. Yes Mr. Adams, it's a pleasure to meet you sir. Ngumiti si Vrix at sinabing, Can't say the same. Tumingin sa akin si Vrix at tinanong si Steve, And who is she to you? Tiningnan ako ni Steve nang kinakabahan at sumagot ng just an old friend. Tanong ni Vrix sa akin with the same calm voice. Are you? Hindi umaalis sa akin ang mga mata niya. Hindi ko masabi sa kanya ang tungkol sa amin ni Steve. Sa tingin ko hindi ko dapat. At kahit sabihin ko sa kanya, anong gagawin niya, wala. Wala siyang pakialam. Tumango ako habang nakatingin sa ibaba. Then I think you both need some privacy, I should leave. Nanlaki ang mata ko. No, hindi niya ako pwedeng iwan kasama nitong halimaw dito. Tatalikod na sana si Vrix nang hawakan ko ang kamay niya. No Vrix. Huminto siya at nakangiting tumingin sa akin. Bella anong ginagawa mo? He is my boss you should respect him. How can you call him by his first name? Sabi ni Steve na nakatingin sa pagitan namin ni Vrix. Nanatili ang titig ni Vrix sa akin sa kangumiti at inayos ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Respect, napangisi si Vrix. The word doesn't suit you Mr. Williams. Naguguluhang tumingin si Steve kay Vrix. What? Lumapit si Vrix kay Steve, puro galit lang ang nakikita ko sa mukha niya. I swear, if you don't leave right now, I will beat the shit out of you. Wait, what? Sir. You don't know what am I talking about. Umiling si Steve. Layuan mo ang asawa ko. Asawa mo? Sir hindi ko nga kilala ang asawa mo, naguguluhang sabi ni Steve. Isabella, siya ang asawa ko. Ngayon alam mo na kaya lumayo ka. Isabella, lumingon sa akin si Steve. No, she can't be your wife. Tapos hinawakan ni Steve yung braso ko. Nagsisinungaling siya diba? You are not married. Hinawakan ni Vrix ang kamay ni Steve na nasa braso ko at sinabing, Well, she is. So stay the fuck away from her or I won't hesitate even once to destroy your life. You know very well Mr. Williams what things am I capable of doing. Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo. Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at sinabing, One more thing Mr. Williams. I don't want assholes in my company. You are fired. But sir. Hindi na hinayaan ni Vrix na tapusin ni Steve ang kanyang pangungusap ay binato niya ng suntok ang mukha ni Steve. Nanlaki ang mata ko, nagulat ako. Inayos ni Vrix ang suit jacket niya at sinabing,
This was for what you did to my wife. With that hinila niya ako kasama niya papasok ng company. Pumasok na kami sa elevator, pinindot niya ang button ng floor niya. Walang nagsasalita, nakadikit ako sa pwesto ko. Tapos biglang lumingon si Vrix para tignan ako, nakagat ko ang labi ko sa kaba. Nagmura si Vrix, "Fuck this," at tinulak ako pabalik, lumapat ang labi niya sa labi ko. He pinned my hands above my head, dahilan para mahulog ang file mula sa kamay ko, pinalalim niya ang halik. Nagulat ako nung una, tapos pumikit ang mga mata ko, at bumigay ako. I need this, I wanted him to kiss me. Unti-unting bumaba ang isang kamay niya para haplusin ang pisngi ko. Sinipsip niya ang ibabang labi ko, napaungol ako, napakabilis ng galaw ng labi niya sa labi ko, hindi ko na napantayan ang bilis. Galit siya, halatang halata sa paraan ng paghalik niya sa akin. Sa wakas, humiwalay siya nang tumunog ang bell ng elevator. Nang hindi man lang tumitingin sa akin ay lumabas na siya ng elevator. Kinuha ko ang file at lumabas ng elevator. Nakita kong dumiretso si Vrix sa office niya, napatigil ako at nakasandal sa pader habang humihinga. Pinoproseso ang nangyari. Bakit mo ginagawang komplikado ang mga bagay para sa akin, Vrix? Iligtas mo muna ako sa halimaw na iyon, pagkatapos ay hahalikan mo ako at pagkatapos ng lahat ng sasabihin mo ay mother lang ako ni Ryan at walang sinuman sa iyo. Ano ba talaga ang gusto mo? Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong pumunta sa opisina niya at nakita ko siyang nakatayo malapit sa table niya at nakatalikod sa akin. Naramdaman yata niya ang presensya ko sa kwarto, sabi niya, "I don't like him, Bella." Vrix, hindi ko alam ang sasabihin ko. Lumingon siya sa akin. Alam mo nung nakita kong hawak kanya, gusto ko siyang patayin at the same moment. Hindi ko pa rin maisip kung paano ko na-control ang sarili ko doon. Vrix, whatever happened, whatever Steve did, that was all in the past. I just want to forget everything. Gusto kong kalimutan na naging kaibigan ko siya. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. Vrix, hindi ka pwedeng maglibot at masuntok ang sinumang gusto mo. Lumapit sa akin si Vrix, nagngangalit siya sa galit. Kung kailangan kong patayin siya, I would gladly do that. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Vrix, what are you even saying? Alam na alam ko ang sinasabi ko. I fucking hate him for whatever he has done to you. Vrix, pwede bang wag na nating pag-usapan? Ayoko nang maalala ulit yung moment na yon. Tumingin sa akin si Vrix saka bumuntong hininga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para minsang pinapakalma ang sarili saka siya nagmulat ng mata at tumango. Pero Bella, anytime he tried to come near you, just tell me. Nakangiti akong tumango. Yung file na hinihingi mo. Sabi ko, binigay sa kanya yung file. Kinuha niya yung file sa kamay ko. Thank you. I think I should leave. Naghihintay si Ryan. Hindi umimik si Vrix pero tinitigan ako ng ilang sandali, nakatayo lang siya sa pwesto niya. So see you sa bahay. Sabi ko na naghihintay ng isasagot niya. Tumango siya, tumalikod na ako para umalis nang tinawag niya ako. Bella. Nang humarap ako sa kanya may sasabihin sana siya pero napatigil sa kasinabing. Ingat ka. I will. With that umalis na ako sa office niya. Sa tuwing maghahalikan kami ganito na lang ba kami? Magpanggap na parang hindi nangyari. Bakit hindi na lang niya ako mahalin? Ginugulo niya lang ako. At dito na po, nagtatapos ang part 19 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.